Yon, what's up? Sa mga gusto yung mga ganitong vlog sa pagluluto, daily grind sa bahay, kung ano yung mga ginagawa natin sa bahay, subscribe na kayo para makapanood kayo ng mga ulam natin. Kadalasan ulam yung mga atin iba-vlog. Wala pa tayo sa mga sa mga kwentuhan at sa mga kakulitan. Ngayon puro pagluluto muna tayo. Subscribe kayo guys, tapos click nyo na yung notification bell para updated kayo lagi sa mga pagluluto natin. Pagpasensyahan nyo na yung boses ko kasi may sipon tayo ngayong konti eh. Kaya medyo tayo ngayon, medyo ngongo. Dito sa bahay, yan ang pinakamalaking problema natin lagi eh. Yung pag-isip ng ulam. Hirap kaya mag-isip ng ulam araw-araw kahit na mag magkaroon tayo ng ang tawag dito, menu ng 3 araw. Ang hirap pa rin eh. Kaya dati ang ginagawa ko talaga excuse. Ang ginagawa ko talaga everyday akong namimili. Siguro namimili ako ng ng 3 ulam na. Pero ang hirap pa rin, ang hirap mag-stock ng gulay, hirap mag-stock ng karne, ang hirap mag-stock ng isda pag ganun yung ulam namin. Kaya ginawa ko na lang, everyday ka na lang magluluto kasi malapit lang naman din yung palengke sa amin. Pero dito kasi sa palengke sa amin medyo mahal yung gulay. Kaya doon ako bumibili sa GMA. Meron ako laging suki road na pagbibilan ng ulam. Mura yung gulay doon. Tapos meron din ako nabibilan doon ng manok tsaka karne. Pwede ka mag-request doon pag gusto mo ng malaman lang, laman lang. Pag gusto mo ng leeg ng manok, pwede bibigyan ka nila. Pag atay lang, atay lang. Dito kasi sa palengke sa amin, hirap mamili kasi pag kung ano lang yung available na baboy, hindi ka pwedeng mamili, hindi mo pwedeng sabihin na laman lang. Pag sa leeg naman, yung iba naman ayaw din magpabili ng leeg lang, katulad sa atay balunan. Pag hindi kasi kami nakain ng balunan, yung atay lang. Kaya dun sa pinabibilang ko sa GMA area, pwede ka mamili ng atay lang, pwede ka magsabi ng ganon. Mabait kasi yung lagi pinagbibilang ko doon, tsaka medyo mura kasi yung tinda doon, lalo na sa gulay. Sa pinagbibilang ko, mura talaga yung gulay doon. Dito kasi sa amin sa may San Jose, mahal yung gulay dito sa amin. Minsan naman din mura doon sa labas, kaso pag maramihan kasi mas nakakamura ako doon sa pinagbibilang ko sa GMA. Ngayon ang ating luto, ang ating ulam, ang menu ay ginisang ampalaya na may itlog. Tapos galunggong. Sino dito guys yung gumagawa ng ganyang ulam na partner, ampalaya at saka galunggong? Sa pagluluto ko ng ampalaya at saka sa galunggong, sino rin dito guys yung pag nagluluto ng galunggong gusto yung sunog. Yung iba naman ayaw. Kaya dyan sa pagluluto ko na yan, hati. 10 piraso yata yung galunggong ko dyan. Hati. Yung 5, medyo lang siya, medyo tostado lang. Pero dun sa 5 is tostado talaga siya kasi mas gusto ko talaga yung tostado, lalo na sa akin gusto ko yung tostado, yung gusto ko talaga yung tostado sa galunggong, yung parang kahit yung ulo kakainin mo rin. Pero hindi ako mahilig kumain ng ulo ng ng galunggong. Pero yung iba sa amin dito kumakain ng ulo ng galunggong. Tapos gusto ko sa galunggong nga is yung tostado, para yung tinik madali mo siyang tanggalin. Tapos iba ang iba para sa akin, iba ang sarap pag tostado talaga yung galunggong. Yan, katulad niyan. Sa second batch na yan, tostado na.
Ayan guys, sino dito pag nagluluto ng ampalaya gusto maraming kamatis? Tsaka sino rito yung gumagawa ng ginisang ampalaya na nilalagyan ng ang tawag dito, giniling? Comment kayo guys kung sino yung gumagawa ng ganun luto rito. Kasi sa akin, pag ako nagluluto ng ganyan, hindi ako naglalagay ng giniling. Kasi gusto nila dito, mas nalalasahan yung sa ampalaya. Kasi pag naglagay ka ng giniling, parang hindi na ganun nalalasahan yung ampalaya gawa na natatalo ng baboy. Pero minsan naman din, nagluluto rin ako ng meron giniling. Depende kasi sa gusto nila mas gusto nila ngayon yung natural lang na ampalaya tapos lalagyan mo ng itlog. Yan, katulad sa ganyan guys. Sa pagluluto ko sa ampalaya guys, mas gusto ko yung marami talagang sibuyas, tsaka bawang. Kasi sabi nga nila, pag magluluto ka, dapat wag mong titipirin sa rekado. Tulad sa sibuyas, sa bawang, sa kamatis, kasi ayun talaga daw yung sikreto para maging masarap yung ulam. Matagal ko na rin namang ginagawa. Mas masarap talaga pag maraming sibuyas, tsaka mas maraming bawang. Tulad yan sa ampalaya, mas masarap din. Sa amin kasi mas gusto namin talaga yung ganyan, lalo sa kamatis, mas masarap pag marami. Tulad yan, tapos na. Tapos na yung galunggong natin. Hati na yon, yung isa, ganun nga, yung isang lima, hindi ganun ka tostado. Tapos yung isang lima naman, ganun ka tostado. Diyan guys, kasi kaya napili namin na ilabas yung kalan namin sa likod. Dati naman talaga, dalawa yung lutuan namin sa loob, doon sa kitchen talaga namin, tsaka yan sa dirty kitchen. Nung nagkaroon ng sobrang init, basta yung nakaraang month na sobrang init, ginawa namin, sinild namin yung bahay, tas nakabukas lang yung aircon, para buong bahay yung malamig. Bahala na kung magkano yung nagiging bill ng kuryente. Basta, kasi di ba, nung time din naman na yun, sobrang init talaga. Kaya ganun ginawa namin. Pag nagluluto kami sa loob, tapos naka-sealed lang yung pinakabintana sa may kusina, amoy na amoy yung uso. Kaya, dyan na lang namin nilalagay yung, ang tawag dito, yung kalan, dyan lang kami nagluluto. Ang problema lang dyan, pag nagluluto kami ng isda, ng kung ano-ano, kailangan konti lang yung nilalabhan kasi nangangamoy. Kaya minsan nagtatakip na lang kami dyan. Pero minsan naman din kasi pag malakas yung hangin, hindi naman din nangangamoy yung mga damit. Kaya okay. Tsaka mas maganda dyan magluto kasi madaling kumilos. Doon kasi sa kitchen talaga namin, medyo maliit kasi yung kitchen namin doon, ang hirap kumilos, tas may mga nakalagay pa. Minsan gagawa ko ng video na ipupull ko yung video na itutur ko kayo sa bahay namin, sa buong bahay, para makita nyo yung harap, yung gilid, yung mga kwarto, kusina, tsaka yung sa likod. Tutur ko kayo para makita nyo kung ano yung klaseng bahay namin dito. Sa pagluluto ko dyan guys, sa ampalaya, mas ginigisa ko talaga yung bawang, sibuyas, tsaka kamatis. Tas hindi ako naglalagay ng maraming tubig, kasi ang hirap magbawas ng sabaw ang tawag dito, pag marami na yung tubig tsaka para mas mabilis kumulo. Mas madali kasing magdagdag kaysa magbawas Kaya dyan, sa part na yan, mabilis kumulo yung pinapakuluan ko na gisa. Tsaka para talagang lasan-lasa yung kamatis. Tapos saka ko na nilalagyan ng ampalaya. Tsaka guys, sino dito yung pag nagluluto ng ampalaya, yung hindi ganun kalambot yung ampalaya? Sino rito? Tas comment kayo guys kung sino rito yung ganun magluto. Yung iba kasi nagluluto,
Ako na-try ko na magluto ng ampalaya na medyo luto talaga yung ampalaya, medyo labo yung ampalaya, medyo malambot talaga. Habang tumatagal, umaabot kasi sa'min ng gabi yan, parang sobrang lambot na nung ampalaya, hindi mo na mainit, yang ganyan. Nagustuhan din naman nila 'pag yung nagluluto ako ng ganyan na hindi gano'n kalambot yung ampalaya. Kaya 'pag nagluluto ako ng ganyan kahit saan, kahit sa sinigang, kahit sa tinola, kahit sa nilagang baboy, basta merong mga gulay, chop suey, pakbet, hindi gano'n kaluto yung gulay, saktuhan lang para puwede mo pang initin tsaka para mas masarap yung lasa. Yun guys, sa lahat ng mga 15 subscribers natin, ay 16 na pala. Shoutout sa inyong lahat at sana makapanood kayo ng mga video ko. Konting oras lang and sana magustuhan nyo yung mga vlog natin at meron pa tayong mga i-upload. At doon naman sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe kayo guys para maano naman yung ating punting channel. Maganda rin naman yung ating mga ina-upload sa luto-luto. Minsan magkakaroon din tayo ng mga kulitan pag sa mga susunod na video. Pero sa ngayon, muna tayo. Puro luto-luto muna kasi mas masarap magluto Lalo na pag masarap yung lulutuin. And guys, maraming salamat sa lahat ng mga nanonood ng video ko kahit sandali lang or sana maging matagal yung panonood nyo. Maraming salamat at sa mga magsasubscribe pa sa ating muntik channel. Maraming salamat guys at ingat kayo at comment kayo. O nga pala, comment kayo guys kung ano pa yung pwede nyong ma-share sa ating pagluluto. Kung ano yung mga daily na niluto nyo tuwing tanghali. Kasi ang hirap talaga mag-isip Yun guys, comment kayo para sa comment section tayo mag-usap. At kung umabot ka sa video na to, maraming salamat sa lahat ng mga nanonood. At ingat kayong lahat at happy viewing sa video ko. At ayun nga, comment kayo para malaman ko rin yung mga daily nyo na ulam. Yun guys, maraming salamat. Ingat. Bye.